Magandang buhay! Ako nga pala si Ate OJ. Maitatanong ako sa inyo, naranasan niyo ba yung pakiramdam na parang tumigil ang mundo mo dahil lang sa isang notification? Yung tipong kumakain ka lang o kaya napaantok tapos biglang mag-vibrate ang phone mo at ang pangalan na lumabas ay yung pangalan 3 taon mo nang pinagdarasal. Yan ang kwento natin ngayong araw. Ang tamis at kaba ng excitement. Kilalanin natin si Ara. Si Ara, certified silent fan ni Miko. Sa loob ng 3 taon, naging routine niya na ang mag-check ng profile ni Miko bago matulog. Alam niya kung kailan nagpalit ng profile pic ang lolo nyo at alam niya kung anong kantang madalas itong i-share sa stories. Pero hanggang dun lang. Sa gilid, isang view, isang heart react, isang pangarap. Pero kagabi, alas 11 nung akala ni Ara ay tapos na ang araw niya, biglang tumunog ang messenger niya. Hi Ara, I thought I'm not disturbing you. Mapapato ang pisyo ko sa area niyo bukas. Baka gusto mo magkape. Bit ko, if okay lang sa'yo. Naku mga bes, muntik na talagang mahulog sa kama si Ara. Akala niya na naginip lang siya, kaya sinampal pa niyang sarili niya. Pakinggan niyo ang panik ng lola niyo. Diyos ko. OMG, totoo ba to? Miko? Nag-chat si Miko? Wait. Kailangan kong huminga. Lord, help! Ano yung sasagot ko? Kapag sumagot ako agad, mukha akong naghihintay. Kapag pinatagal ko, baka bawiin niya. Okay, counts to 10. 1, 2, 10. 10 na. Sure, Miko, I'm free tomorrow. What time? At ang sagot ni Miko, wala pang 1 minuto. Sina agad? Mukhang nakaabang din ng leading man natin. Pero habang si Ara ay nagpa-fashion show sa harap ng salamin, pakinggan naman natin ang kabilang side. Kasi akala ni Ara siya lang ang nanginginig. Pero heto si Miko sa kwarto niya. Yes, pumayag siya. Grabe, 3 taon bubunog ko yun. Miko, wag kang papalpak bukas. Dapat mabamukha. Dapat maayos ka. Dapat maayos ang damit mo. Ano kayo paborito ng kape? Caramel macchiato ba o black muffin mo? Bahala ano, basta bukas. Aayusin ko to. Ano yun? 2 taong magkaibang lugar pero parehong hindi makatulog dahil sa iisang dahilan. Si Ara halos mailabas na ang lahat ng damit niya sa aparador niya. Hindi pwede itong pink, masyadong pabebe. Itong black, masyadong seryoso. Lord, bakit ngayon ko lang na-realize na wala akong matinong outfit para sa destiny ko? Rehearse na lang muna tayo sa greeting. Hi, Miko. Long time no see. No, masyadong high school. Oh, Miko, nandyan ka na pala. Plastic. Ara, mukha kang host ng talk show. Dapat chill lang. Hey, Miko. Glad we finally did this. Ayan! Perfect! Alas 3 na ng madaling araw pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Ara. Ang excitement, parang kape na pumasok sa dugo niya. Hindi siya napagod. Sa halip, punong-puno siya ng pag-asa. Alam niyo ba mga bes, madalas nating katakutan ng kaba. Pero minsan ang kaba ay sign lang na may isang bagay na mahalaga sa atin. Ang malapit na mangyari. Ang excitement ni Ara at Miko, yan ang simula ng kwentong hindi lang basta like at share sa social media. Harapan na to. Realidad na. Andun na tayo sa point na handa na ang lahat.
ang outfit, ang amoy, at ang mga linyang inensayo. Pero ang tanong, kapag ba nagtama na ang mga mata nila sa coffee shop, matatandaan pa kaya nila mga script nila? O baka biglang maglaho ang lahat dahil sa sobrang kilig? Yan ang abangan nyo sa part 2, ang unang pagkikita muli. Ako, ang iyong host at narrator, si Ate Oche. Huwag kalimutan mag-abang sa notification ng buhay nyo. Baka tadhanan ng tumatawag. Hanggang sa susunod.